AFP Chief of Staff has resigned. Actually, hindi ko maisip ang sarili kong wala dito eh. Kasi para sa kinabukasan ko to, kinabukasan nating lahat. Did you think he was a good president? I think he's a good man. But sir, good men don't necessarily make good presidents. Why are you here? To make history. Mic check 1, 2, check. Yo, holy cow, it's me and my little brother walking down 6th Street. Watch out now, you know we've got big feet and small feet together. Yo, this weather is kinda cold, nothing like the Philippines. Kinda humid and warm, understand this will always swarm. Binustiff will always be the home for our 8th wonder. Noong 2001, pumunta ang The Probe Team sa San Francisco upang makilala ang mga kababayan nating naninirahan doon. Of San Francisco, where's the beat though, yo? Sa dami ng tumambad sa aming matatenga, namukod-tangi ang kulay at ingay na nagmula sa isang maliit na teatro sa gitna ng South Market area ng San Francisco. Ang teatrong tinatawag na Bindlestiff's. Philippines is probably really humid and warm right now compared to this cold San Francisco weather. You know what I'm saying? You ain't never been in the Philippines? You wanna go someday? When do you wanna go? You ain't never been in the Philippines? You wanna go someday? When do you wanna go? Kasabay ng pagdami ng masasakyan sa kalye ng Maynila, ang pagkaubos naman ng pasensya ng mga motorista. Gitgitan, sigawan, sapakan, at minsan patayan. Ilan lang yan sa mga nangyayari sa ating mga lansangan na sintomas ng tinatawag na road rage. Ngayong umaga, 5 minuto na lang po bago mag-alas 8. Bahagi na ng buhay ng maraming Pilipino ang pagmamaneho. Kasama ako sa libo-libong motoristang araw-araw na nakikipagsapalaran sa kalye. Sa pagmamaneho ay kalmado naman akong tao. Pero inaamin ko na di ko rin maiwasang paminsan-minsan ay umiinit ang aking ulo. Bukod sa matinding traffic, meron mga jeep at bus na ginagawang loading and unloading zone ang gitna ng highway. Mga sasakyan na mala race car kung humataw sa daan. At mga pedestrian na nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Kung araw-araw ka ba namang haharap sa ganitong klaseng sitwasyon, hindi nakakapagtataka kung marami sa ating mga motorista ay madaling uminit ang ulo. Mabilis ho ba uminit yung ulo ninyo kapag nagmamaneho? Can you describe anong nangyayari? Anong nararamdaman po ninyo? Abay, yung dugo ko umaakit dito. Dahil nainis ako sa daming tao. Madalas. Anong nararamdaman ninyo? Well, para kang, para kang tina-challenge. Habang nagmamaneho ho kayo,
tapos may gumigit-git o nag-cut sa inyo, ano hong nararamdaman ninyo? Siyempre ho, nag-aasar. Naasar? Oo. Kayo ho po matutuwa doon. Ngunit ang kinikilala nating simpleng init ng ulo ay binansagan na sa ibang bansa na road rage. Yung phenomenon na road rage ay isang masasabi nating relatively new phenomenon dahil ang kanyang characteristic ay isang nagmamaneho ay nagiging masyadong matindi yung galit. Kaya we use the term rage instead of just anger. Ayon kay Pichi Corpus Mendoza, isang UP professor na pinag-aaralan ng ugali ng mga motoristang Pinoy, isa sa pangunahing sanhi ng road rage ay ang pagdami ng mga sasakyan sa lansangan. Alam naman natin sa mga experiments in biology, if you put too many rats in one box, when they become overpopulated, nag-aaway sila at magpapatayan sila. So, ganun sa traffic. Pag madaming mga kotse, madaming nag-aagawan,